ng mga distrito eklesyastiko sa buong mundo. Nakarating na ang ating misyon sa 70 mga bansa at teritoryo, at doon nakapagtatagtay ng mga lokal at mga nang magsimula tayong magtayo ng mga konkretong sambahan noong 1949, ay nakapagtayo na tayo ng 3,632 na mga gusaling sambahan, 1,618 na mga tanggapang pandistrito at pandukal sa iba't ibang panig ng daigdig. Nakapagtayo rin tayo ng 5,270 na mga bahay pastoral at bahay ng katiwala ng sambahan. Ang lahat ng mga gusaling ito ay hindi basta itinayo lamang natin. Ang mga ito ay patuloy nating minamangkin upang mapanatili ang kanilang kaayusan at kalinisan. Mula noong 1914 hanggang ngayon, nakapagtindig na ang iglesia ng mahigit na 11,000 na mga ministro at manggagawa. At sa kasalukuyan, sa buong mundo, ay may 1,042,051 na mga may tungkulin na naghahawak ng iba't ibang pananagutan sa lupa. Sila ang katuwang namin sa gawaing pagpapatibay sa mga kapatid at sa pagpapalaganap ng ating pananampalataya. Nilarapat namin iulat ito sa inyo upang sama-sama nating gunitain ang mga kagila-gilalas na mga gawa na ginawa ng Diyos sa iglesia nito. Ang lahat ng mga tagumpay na ito ay pawang biyaya sa atin ng Diyos na ating ipinagpapasalamat ng marami sa Kanya. Hindi natin ito sinasabi para magmapuri o magyabang sa iba. Ang totoo, anong ating ipagmamapuri? Kaya ang lahat ng ito ay nangyari sa iglesia, bagaman ang marami sa atin ay mahihirap lamang at aba ang kalagayan sa buhay nito. Nakarating ang iglesia sa ganitong kalagayan, bagaman wala sa atin ang maraming marurunong at makapangyarihan sa mundo ito. Kaya, walang alinlangan na ang lahat ng tinatamasa ng iglesia ni Cristo ngayon ay gawa ng makapangyarihang kamay ng Diyos. Salamat sa Diyos sa mga tagumpay na itinagkakaloob niya sa ating mga gawain at mga aktibidad. Salamat sa Diyos sa kapayapaan ng buong iglesia. Salamat sa Diyos sa mga tapat at dedikadong mga tungkulin na ibinigay niya upang makatulong ng pamamahala ng iglesia sa pagkakaguyod ng misyong iniyatang niya sa kanyang pasugong ito sa mga huling araw. Mga kapatid, hindi lamang tayong mga iglesia ni Cristo ang gumugunita at nagdiriwang sa mahalagang ipasyong ito. Ang ating mga kababayan at mga kaibigan na kasama ninyo ngayon, nais kong ipaabot sa inyo ang aming taus-pusong pasasalamat sa inyong pagdalo. Nagagalak kami sapagkat binigyan ninyo ng panahon sa araw nito ang makinig sa mga aral ng Biblia na aming sinasampalatayanan. Dalangin namin sa Diyos na loobin nawa niya na magbunga ito ng pananampalataya sa inyo. Ang mga salita niya na inyong narinig ay sanawang tumanglaw sa inyong landas upang sama-samang makarating sa piling niya pagdating ng araw. Pinasasalamatan din natin ang marami nating mga kababayan na kumikilala sa nagawa ng Iglesia ni Cristo para sa kagalingang panlipunan at kapakanang espiritual ng ating bansa. Sa katunayan, noong 12 ng Hulyo 2009, nilagdaan ni Pangulo Gloria Macapagal Arroyo ang Batas Republika bilang 2645 na nagdedeklarang ang Hulyo 27 ng bawat taon ay isa ng Special National Working Holiday bilang paggunita sa anibersaryo ng pagkakatatag ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Nilikha ang batas na ito upang kilalanin ang kapuri-puring gawa na naisakatuparan ng Iglesia ni Cristo, ang mapangunahan ang kanyang mga kaanib tungo sa kaliwanagang espiritual at sa mabuting pagkamamamayan. Ang pagkakalikha bilang isang Special National Working Holiday ng Hulyo 27 ay nagdulot ng kagalakan sa puso natin lahat sapagkat lalong napalawak nito ang ating kalayaang ipagdiwang ang mahalagang epasyong ito. Kuntain ang